alam po natin, the Ark of Covenant represent God's presence. Nung pinalaya ang bansang Israel sa pagkalipin mula sa Ehipto, habang nandoon sila sa ilang, the desert, God instructed them to build an Ark of Covenant where the presence of God will dwell. Okay. So habang nandoon yung Ark of Covenant na dala-dala nila, the first thing na ginawa ng Panginoon when they cross over the Jordan River, hindi yung sa Dead Sea, sa Red Sea, na habang sa time noon, yung Jordan River umaapaw, yung parang nag-overflow siya ba, mayroong baha na nangyari. Tapos malalim siya yung Jordan River. God instructed Joshua that they have to cross the Jordan River, pero mauna yung mga press, yung mga nagdadala, nagbubuhat sa Ark of Covenant. When they start to step on the water started to move. So they cross on Jordan River on the dry ground. Nauna yung mga press na nagbubuhat sa Ark of Covenant. By the way, the Ark of Covenant was made of hardwood, pero ano siya, meron siyang tinted siya ng gold. The Ark of Covenant represent the presence of God. Ginawa ito na basihan kung bakit nangyari na mayroong mga idols. Why the Roman Catholics are having idols? Because they are thinking that the Ark of Covenant was an idol. It was not an idol, it is on the place where God's presence will dwell. Ngayon, ang ginawa ngayon sa mga taong nagkumukopya dito, ginawa nilang parang Diyos yung idols. Supposedly, tama yung purpose nila na wherever this object is, mag-worship sila. Ang nangyari, yung object na yung worship. But the time of Moses, they will worship na nandyan sa tagiliran na yung Ark of Covenant because they're worshiping the God that stays on this object, itong Ark of Covenant. Okay. Now, nung narating na yung mga Israel doon sa kanyang lugar sa Canaan, nagsabi ang Panginoon na ayaw na niyang manirahan sa isang lugar na palipat-lipat. Sometimes, we like to stay sa hindi mga permanent places. Maybe we are staying, 5 years dito kami nakatira, next 5 doon naman. Minsan, dahil sa crisis, mangyari to sa atin. But if we settle down, better to stay in one place. You have to settle in one place kasi sabi sa isang kasabihan, ano ba yung sa Tagalog yung lumot? Yung bato, hindi siya mabalot ng lumot kapag palaging naglilipat-lipat. If the stone will stay in a permanent place, mabalot siya ng lumot. We will not be stable even in our fellowship and ministry if we keep on prospering. Di ka manatili sa isang lugar na saan ka tinawag ng Panginoon. We always be in the starting status. Palagi nagsimula, sabi nagsimula. Okay. Now God wants His dwelling place to be in a proper, permanent place. So David, sa time na dumating kay David, na binigay sa kanyang Panginoon na kailangan ang Panginoon ng permanent place, dwelling place. But David was not allowed by God to build the temple kasi si David, ang dami niyang napatay. Even David was called as a man after God's heart, pero he was guilty of many lives na napatay niya. Many blood that flowed out from his hands. So sabi ng Panginoon, okay, it is you that will prepare the things na pangailangan. And it will be your son that will build the temple. So it was King Solomon who was assigned to build the temple of God. At dahil kay Solomon sa napaka maalam ni Solomon, napaka-wise ni Solomon, at napakaganda niya,
So normally, yung wise at magagandang tao, magawa niya ang magagandang bagay din. Amen. So Solomon designed the temple na pinakamataas at pinakamagandang kingdom na nagawa sa balat ng lupa. From his time, even up to this time. And God bless Solomon so much. Nung siya ay nag-offer sa Panginoon, sinabihan sa Panginoon na kailangan mag-offer siya, nag-offer Solomon ng 1,000 calf, 1,000 sheep, almost 1,000 lahat. Halos maubos ang lahat ng mga kahayupan sa kingdom of Israel that time. When he offered unto the Lord. Isipin mo, 1,000 calf, meaning 1,000 ka mga baka, kinatay, tapos yung dugo i-offer doon sa most holy place. Parang nagbaha ang timpulo ng dugo. At ito ang kinalulong ng Panginoon. And God bless this temple. Then Solomon, nagtanong ang Panginoon sa kanya, Solomon, bakit mo ginawa itong napakalaki ang kahalagaan ng iyong inialay sa akin? Ano bang hingin mo sa akin? It was God who was asking Solomon. Have you come to your own self that God is asking you, what is your prayer request? And God asked that question to Solomon. Solomon, what is your request? Then I will do it for you. Sabi Solomon, I will not ask for power, for my enemy, for fame, for riches, but I ask you for a wisdom, that I could manage your people as well. Mga kapatid, napakasarap, napakaganda ang pagdating ating prayer. Lord, give me the wisdom that I could manage your people as well. If that is your prayer, it is the prayer of the pastors, God will grant your prayer. Kasi nais natin po na maalagaan. If our hearts, sa servant heart, then our prayer will be a wisdom how to serve, how to care the flock of God. So, nangyari ngayon dahil sa maraming mga kingdom na gustong lulusog sa bansang Israel. Until such time na yung Ark of Covenant na isip ng ibang mga kingdom na doon nanggaling yung kanilang lakas at yung kanilang kayamanan. Kaya inagaw ito mula sa kanila. Sa nakaunang mga chapter ng 2 Samuel, ito yung nangyari na ang Ark of Covenant ay naagaw ng mga Philistines. So habang hinawakan nila, dalas nila yung Philistine doon sa kanilang temple, kasi may mga, these countries are also idolaters at their time. Tapos, habang nasa loob ng kanilang temple, yung Ark of Covenant, nagpagsakan yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon kasi may gulo nangyari sa loob ng kanilang mga temple. Sabi nila, hindi ito para sa atin, balik natin dito sa lugar nila. Ayaw nilang pumasok doon sa lugar ng mga Israel kasi kalaban na sila. So nilagay nila yung Ark of Covenant doon sa boundary, border. So ay nakita ngayon ng mga Israelites, nandiyan yung Ark of Covenant, kinuha nila. Now, ito nung nangyari. Ito si Usa na nasa malapit naglakad, na nasa malapit ng card. Okay. Una, things to remember in keeping God's presence. Mga bagay na dapat natin alalahanin kapag pinaghawakan natin o dala-dala natin ang presensya ng Panginoon. Una, God's presence must be carried by men, not by mechanisms or systems. Marami na nga ngayon na instead na kasama ang mga leaders, ang mga pastor, nagpuri sa Panginoon, dapat nalito sa harap. Yung iba na sa likod, naka-number po na lang, hinintay kung kailan matapos yung praise and worship, saka sila lapit. And delete now other people to bear the presence of God habang binubulay-bulay, nag-awitan, they're very far in the place. So, ito ang nangyari. In good purpose na si Usa, lumapit siya doon sa Ark of Covenant, nung nangyari na na-stumble yung baka na humihila doon sa cart at yung
yung cart na sinasakyan ng Ark of Covenant ay munting malaglag yung nasa loob, hinawakan. Nahawakan ni Usa. In good purpose. Ang gusto niyang hawakan para hindi malaglag. Ang kanyang good purpose is not good in the sight of God. Anong nangyari? Habang nahawakan ni Usa yung Ark of Covenant na hindi karapat-dapat na kanyang mahawakan, he died instantly. Napakatindi. Sa panahon ni King Saul, na bago nila atakihin yung mga kalaban nila na mga bansa, the historical enemy of Israel, mga Palestinians, mga tao. Hinintay ni King Saul si Samuel na magsindi doon sa kanilang alay sa Panginoon. At dahil na-delay si Samuel sa pagdating niya, Saul take the responsibility of Samuel to light the burnt offering. Noong makarating si Saul, nakita niya na umaapoy na yung burnt offering, sabi ni King Saul, ni Prophet Samuel. Bakit ginawa mo yan? Hindi yan kagawa ng normal na tao. It is only done by the prophet of God and the man of God. And you make it. Sabi ni Samuel, it is a gross mistake na ginawa mo, King Saul. Ginawa mo ang mga bagay hindi karapat-dapat na gawin ng pangkaraniwang tao. There's a work in God that will only be done by those designated from God. If we try ourselves to do this, makikita ko talaga ang resulta. So, maraming mga nangyari dito po sa sanlibutan. Maraming mga big churches, they become smaller every year. Why? The work of the minister has been done by normal men without making themselves work sa gawain ng Panginoon. It's subsided. Yun po nangyari. As we see clearly sa ating nabasa. Good purpose, they are there to prevent, to protect, baka malaglag. Okay, bakit ikaw, mayroon naman talagang mga tao nandyan na dapat nasa pinakamalapit? Bakit ikaw doon nandun sa pinakamalapit na mahawakan mo the things that is forbidden sa normal ng mga tao? Okay, now, pangalawang ating we should have to remember, second thing, God's presence will stir up worshiper spirit. Worshiper spirit. Kung hindi ka worshiper spirit, wala lang sa atin. Wala lang sa isang tao kapag hindi ka worshiper spirit. People might enjoy worshiping God. Ikaw, wala lang. Tingin-tingin na sa gilid, kahit yung mga tao parang talo na sa pagpupuri, wala lang nangyari. But the real worshippers, you would be stirred up when God's presence. Sabi dito sa kay David. So David and all his house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Silently, ito si Michal nag-despise kay David. Pero sino ba ito si Michal? Si Michal po ay anak ni King Saul. Siya po ang naging reward ni David nung natalo ni David si Goliath. Looking back sa time ni David, when he was vigorous enough and courageous to fight against Goliath, meron po mga rewards. Sometimes we forget to give rewards dun sa mga ginagamit ng Panginoon. People are getting discouraged. Now, si David, nung hinarap niya si Goliath, sabi niya, okay, anong reward sa taong yung tao na manalo if he will fight against Goliath? Alam niyo anong reward? Doon sa kumukontra kay Goliath, sabi ni King Saul, okay, his family would be free for taxes. Next year, ang yun mag-start ng tax. Okay. So, it's declaration sa time ni David,
kung matalo sa isang tao si King Goliath, ang premium nila for his family, naging free of tax. Pangalawang reward, siya ang magkapangasawa kay Michael na anak ni King Saul. Wow! Napakatinding premium. Praise God. Hindi ako nanalo ng giant, but I could still have a beautiful wife. So yun, si David. David after God's heart, matindi po ang kanyang pagpapagamit sa Panginoon. Matindi po ang kanyang na-receive ng mga reward with all of his might na talagang pinagdilipuran niya ang salita ng Panginoon. Paano din po niya pinupuri ang Diyos ng kanyang Panginoon. Okay. Now, not only that, we have to carry God's presence. Okay? Dahil hindi natin walang tayong Ark of Covenant ngayon. Kasi after na si Jesus ay namatay doon sa cross ng Calvary, yung Ark of Covenant na nandoon sa most holy place in the temple, yung cover niya doon, yung kanyang yung veil ay nahaking nila ang mga tao na nandito sa outer court, makikita nila kung ano yung nasa loob ng most holy place. So, meaning wala nang significance sa atin ngayon yung physical Ark of Covenant na object. Dahil ang Panginoon po ay hindi na po nanirahan ngayon sa mga altar, mga places, mga anong klaseng object. But what the Bible says, the temple of the Holy Spirit now is the Christian life. Amen. Ang buhay ng mga Kristiyano, ito na ngayon ang templo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So hindi na ang Panginoon nanirahan ngayon sa mga physical object na tatawagin natin mga Ark of Covenant. Kaya ngayon wala ng Ark of Covenant na pinag-usapan ni minsan anong man ng mga preacher throughout the world na punta tayo dito yung Ark of Covenant, dito tayo magpuri. Hindi na po yan yung minimension ngayon kasi the Ark of Covenant na tinitirahan ng Panginoon ngayon ay yung puso na ng mga tao na niligtas na ng Panginoon. Amen. Praise God. Now, praise God. Not only that, God's presence will stir up worshiper spirit, but, ito nga po ang matindi, there's also a consequence to those who despises God's worshipers. Verse 20, Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovered himself. And David said unto Michal, It was before the Lord which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore will I play before the Lord, and I will yet be more vile than dust, and will be base in mine own sight, and of the maidservants which thou hast spoken of them shall I be had in honor. Therefore, Michal, the daughter of... Okay. Parang masakit pakinggan. It will be a result. Okay? Pero as a testimony, doon po sa aming bayan, sa Llano del Norte, meron pong kasama namin sa church doon na Muslim mag-asawa po, sumapunta sila mga 8 years na, hindi sila nagkakaanak. Kasi yung husband, hindi din po pananampalataya. So, many times, we've been praying for them. At nangyari rin po na yung asawa, sumuot ng damit, Mr. Ben. Sabi namin, it is a prophecy. Huwag kayong magkaroon sa kasing daming anak namin, baka hindi nyo kakayanin. Ngunit, dahil sa following way, nagkakaanak sila. It's true. Kahit tawagin nyo lahat ng mga anak nyo, alam nyo yan. Year 2000, nung magsara yung aming company sa Iligan City, minsan nakapunta ako sa Bohol o sa Kandihay. Kasi na-invite ako doon isang
brother-in-law ko sa church niya doon. Tapos nung pagdating namin, meron pala silang simula na isang revival conference sa church nila. Kaya lang yung kanyang speaker hindi dumating on time. Nag-start yung kanyang revival meeting o conference Sunday afternoon. Hindi nakarating yung speaker. Kami nakarating Sunday morning. So, blessing these guys, kami ang nagbukas doon sa conference. Kasi alam ko yung conference, kabuhan ng conference. Sabi niya, ikaw na naman po, alam mo, sige, ilang bisa pumatin ng ganitong conference sa Davao City at sa Cagayan de Oro. So kami nagbukas. Tapos mayroong isa ding mag-asawa doon. At that time, they were only 5 years na magkasama, wala silang anak. So pinag-pray po namin. Pa year 2000, kasi ano yun, mga 1999 pala yun, pang year 2000, napunta kami sa this same place. Kasi yung pastor na nagpapastor doon sa church na yun, nailipat sa ibang bayan na mas malaki pa yung church na hinawakan niya. So kami nailipat doon, kami ang pumalit doon sa lugar niya. This couple nagkaroon sa 2 anak that time. So sabi, ito lang pinapalayo namin na it is the only thing that God will open any barrenness. You will learn to worship God. Wholeheartedly, you, kayong mag-asawa. And they will bless. Siguro kayo, mga 3 na anak nila. So it is God who close and open the door. Okay, ako just para ito lang ang pinaka-key. If you come to worship God, ang Panginoon po ay nagalak sa ating buhay. The only thing that God would be happy in us if we learn to worship God. God created us para maging tagapagpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi ni Jesus habang nandun sila sa temple? Tapos ang ingay ng mga tao, nung si Jesus ay papasok sa Jerusalem, people are spreading garments, leaves of trees, doon sa daanan kung saan Jesus dumadaan. It's a gesture of expression of welcoming Jesus. Ngayon, ang gamit ng tao, carpet na. No, ang ginamit nila mga dahon, no, ng mga kahoy, yun ang gamit nila as carpet, as welcome. And, modern na carpet tapos napakaganda na ngayon. But it is tapos ng mga tao, napakaingay yung mga tao. Anong sabi ng mga Pharisees? Jesus, pwede mo patahimikin mo yung mga tao sa mas ang ingay nila. Ito ang sabi ng Pharisees. Ang sabi ni Jesus, if they will not worship me, the stones will worship me. Tayo po ang kini-create ng Panginoon para magpuri sa Kanya, hindi po yung mga halaman. Amen po ba? Anong sinabi ni David sa Psalms 150, verse 5? Let everything that hath breath praise the Lord. Nakakahiya kapag itong mga bagay na hindi kararapat-dapat na gagawa ng ganito ay magawa nila. It is because hindi tayo gumawa. Nakakahiya po na, bakit sila ba nagpuri? Kasi hindi ka nagpuri. Sila na lang. God is a worship. Sa time po ni Solomon, ngayon, napakapali tayo ngayon kasi kung gusto nating makinig, switch ka lang. Okay na. Remote pa. Kahit na hindi mahawakan yung gadget ngayon, ganoon ka ng mga remote. Pwede ka mag-play, pwede na tayong makinig ng mga songs, mga papuri song, worship songs by our instrument. Pero sa panahon nila, sila talaga ang awit, sila talaga ang tutugtog, sila talaga ang gagamit ng mga strings instrument to produce a sounds, a worshiping sounds para sa Panginoon. Praise God. Ganito po ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi po nabibingi ang Panginoon sa ating worship. Amen. Ang mabibingi, yung mga half mag-worship. Amen. Ang mabibikon, yung mga matatagal ng nag-worship, hindi pa rin po nakapag-breakthrough in their worship. But if you could experience breakthrough in worship, I am sure, makakagulutang sa presence ng Panginoon. Amen. Amen. Pangapat, last but not the least.
God's presence, ito na ngayon. Kasi alam na ni David na ang Panginoon po ay nangusap sa kanya through prophet God na kailangan ang Panginoon ay titira sa isang permanent place na. Na ngayon, si David bilang king, he started himself na mag-initiate kung saan niya itayo ang templo ng Panginoon. He decided to build it in the threshing floor. Hindi ko po nakuha pa rin talaga yung pinaka-meaning, ano yung object ng threshing floor. Parang itong lugar na pag-anuhan ba, ng, sa atin ngayon, may thresher na talaga ngayon na mag-thresher ng mga palay. Kung sa kanila ito parang lugar to na, doon sila magtanggal ng magpalabas ng mga bote sa mga palay. Okay? Dito kabuha, ito yung threshing floor. Okay? So, meaning, ang threshing floor, kung isipin natin, isang lugar na malinis, malawak, tapos plain. Okay? Plain yung sabi ng threshing floor kasi maraming mga tao doon na sabay-sabay silang mag-thresh doon sa kanilang mga ani. Okay. Now, sabi ni King David na sabi ni God, sabi ng Panginoon kay Prophet God, at sinabi din po ni God doon kay David na itong gawin mo kasi ito ang utos ng Panginoon. And David has the desire to build the temple of God. Tapos sinabi niya, starting verse 18, Then the angel of the Lord commanded God to say to David that David should go up and set up an altar unto the Lord in the threshing floor of Ornan, the Jebusites. And David went up at the saying of God, which he spake in the name of the Lord. And Ornan turned back and saw the angel and his 4 sons with him hide themselves. Now Ornan was threshing wheat. And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David and went out of the threshing floor and bowed himself to David with his face to the ground. Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshing floor, that I may build an altar therein unto the Lord. Thou shalt grant it to me for the full price, that the plague may be stayed from the people. And Ornan said unto David, Take it today, and let my lord the king do what is good in his eyes. Lo, I give the oxen also for the burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering, I give it all. And King David said to Ornan, Nay, but I will verily buy it for the full price, for I will not take that which is thine for the Lord, nor offer burnt offerings, cost me nothing or without cost. When David planned to build an altar of the Lord, it must be built in a valuable price. Amen po. Yan po mga kapatid, when we come to worship God, kung hindi natin ma-feel na parang bigat yung worship, parang wala ako sa mood mag-worship, that's the time na i-break na po natin yan. Hindi po pwede na napakasarap ng musik, kaya ang sarap ng musik kasi feeling ko talaga na masarap mag-worship. Mga kapatid, if we base our feeling sa ganito, saka tayo makapag-worship sa Panginoon, you can never break through the worship. Amen. I will not offer unto the Lord that cost me nothing. Hindi po pwede na sa ating pagsamba sa Panginoon, puro okasyon ng lahat. Kasi free wala akong appointment ngayon. Doon na lang kasi wala akong appointment. Ngayong Friday, atin lang sa church kasi free man ako ngayon. Mahirap po yan. Huwag po natin bigyan ng Panginoon sa mga bagay natin na dahil walang sabi. But we have to make a time for the Lord. Amen. Amen. Make a time for the Lord. Costly time sa ating Panginoon. When we pray, hallelujah. So I'm so happy na yung ating prayer ay ginawa ako sa gabi. Dahil you really make a time. Ayaw po ating prayer meeting. Hindi ko naging passion niya. Ating papulit ko na lang, matapos na po. You have to make a time for it. Amen mga kapatid. I'm so happy. We make a time to come to our Lord. Amen! So happy na lang. Nakita ko natin yung ani doon sa gawain. They have responded because they see how we desire, how we love to go there in spite of traveling 1 hour, 2 hours up down the road. Okay. So
So I'm so happy, and I'm so happy Stereo is here. I know that they feel our joy and our love in coming to the place. Because we want to bring the good news. We want to bring the message of God for them, that will build them up, that will lead them to grow in their love to the Lord. Amen. Palakpalakan na natin. How do you guys